How to grow better tomatoes. Hello mga ka-agri. Sa video na to, sasagutan po natin yung mga frequently asked questions tungkol sa kamatis. Tapos ibibigay ko na rin po sa inyo yung mga simple tips sa pag-aalaga ng kamatis. Marami po kasi nahihirapan magpatubo at magpabunga ng kamatis. Kaya sana makatulong information na to para makapag-harvest din kayo ng kamatis sa inyong bakuran. Coming up. Ito po yung mga bagay na nakita namin kung bakit nag-failed yung iba sa pagtatanim ng kamatis. Una is over-fertilize ng chemical fertilizer. Kung ganito pa lang siya kalaki at naparami yung lagay ninyo ng urea, yung 4600, pwede pong malusaw yung kamatis. Ganun po katapang yung mga chemical fertilizer. Kung yan po yung inyong nakasanayan, kailangan po sakto lang yung dosage na binibigay natin kasi malaking epekto po yan sa mga tanim. Nasubukan ko yan dati nung nagsisimula ako magtanim. Naparami yung lagay ko ng urea. Kinabukasan, nalanta na yung puno. Yung isa pang reason ay yung pag-transplant. Nagkakaroon po ng transfer shock. Nai-stress po yung tanim pagka nililipat natin. Kasi nagagalaw po yung mga ugat ng ating tanim. Lalo na kung yung tanim ninyo nasanay siya sa lilim, doon kayo nagpunla, doon siya lumaki. Tapos tinransplant natin, doon na sa field na direktang nasisikatan ng araw, mabilis po yan siyang malanta. Mahirapan siya mag-recover. So kailangan takpan muna natin yung bagong transplant na kamatis. Tapos dahan-dahan natin siya i-introduce sa sunlight para makapag-adjust siya. Huwag niyo po bibiglain yung pagpapainit natin sa kamatis. Yung iba ginagawa po nila nagha-hardening muna. So, dahan-dahan nilang ini-introduce sa sunlight. Pinapaarawan nila yung mga seedlings para tumibay, no? Tumigas yung kanyang mga stem bago nila tinatransfer na sa field. Ayan. Tulad po dito sa petchay, pag nagpupunla kasi ako, nakalagay na yan sa direct sunlight. Kaya habang lumalaki, matitibay at matitigas yung mga seedlings. Makikita nyo po kung kulang sa sunlight, mahahaba yung mga seedlings. Yung isa pang tanong, bakit daw hindi tumutuloy yung bunga? Marami naman siyang bulaklak, pero bakit ayaw magbunga? Ayaw lumaki ng mga bunga. Ang isang reason po dyan, nababasa yung mga bulaklak. Pagka naulanan, yan, yung mga bagong sibol kasi ng bulaklak ng kamatis, andun po yung pollen. So pag yun ay nabasa, masisira na siya, hindi siya mabubuo. Tulad po dito sa isang tanim natin. Ito. Ayan o. Ayan, kita nyo ba? Ito. Yan. Natuyo na lang. So, ibig sabihin, nabasa yung pollen. Kaya, hindi lumaki yung bunga. So, nakaraan, maulan-ulan po dito sa amin. Halos 5 days straight. Kaya, nabasa yung mga ibang mga bulaklak. Kaya, hindi siya lumaki. Although, ito, marami pa rin yung bunga. Kasi, mga nakaraang linggo pa, yung mga bunga na yan. So, nabuo na sila bago sila inulan. So, yung isang problema. Wala tayong magagawa dyan kapag nature, no? Pagka tag-ulan. Pero kung magtatanim kayo nito at maulan, pwede kayo maglagay ng plastic sheet sa ibabaw. Yung tinatawag nilang rain shelter para maprotektahan yung mga bulaklak na yan. Yung mga bagong sibo lang naman. Pero once na na-pollinate yan, nauyog yung puno or nadapuan na ng mga pollinators, ng mga insekto, mabubuo na yung mga bunga. Tapos pa nagdidilig tayo, ganun din. Iwasan nyo pong mabasa yung mga bulaklak. So, kailangan dun lang mismo sa pinakapuno. Yung isa pang tanong, bakit daw nagkakaroon ng parang paso dito sa ilalim? Ang tawag po natin dyan, blossom end rot. So, nagkakaroon siya ng mga patsi-patsi na parang pinaso ng sigarilyo. Ang problema po dyan, kulang siya sa calcium. Manipis po yung kanyang cell wall, kaya mabilis mabulok yung bandang ilalim. So, ang nagagawa kasi ng calcium, ito, yung mga eggshells na yan, yung calcium phosphate or any form ng calcium, napapakapal niya po yung cell wall ng tanim. Nagiging matibay, hindi siya basta-basta nagkakasakit. Tapos, hindi rin basta-basta nabubulok yung mga bunga ng kamatis. So, ito naman po yung mga simple tips na ginawa ko kung paano ko naparami itong mga bunga ng kamatis. Makita po natin, hitik siya sa bunga.
Nabali na nga siya actually ito. Sobrang dami niyang bunga. Ayan. Naghiwalay yung kanyang katawan, nabiyak na. So hindi ko natalian, no? Hindi siya nagkaroon ng support. Kaya nabali yung puno ng kamatis. So ang ginawa ko po dito, unang-una, pruning. Ayan. Nagbawas tayo ng mga dahon dito sa lower part para hindi po siya pamahayan ng mga fungus. Ayan, tulad nito. Ayan. Kung may mga sakit na ganyan, putulin nyo na po agad dito. So i-prune nyo na dito para hindi mahawa yung mga dahon sa taas. Tapos i-dispose natin ito. Sunugin or i-bound sa lupa para hindi kumalat yung sakit. Tapos yan, nakakatulong po yung pagpupruning natin dito sa lower part para ma-improve yung airflow, tsaka makapenetrate yung sunlight, ma-disinfect yung surface kung saan dyan po naninirahan yung mga fungus. So ganun lang yung management natin sa disease o sa fungus dito sa kamatis. Tapos itaas natin yung pH level sa pamamagitan po ng pag-apply ng mga alkaline na solution tulad ng baking soda. Yan, tumutulong po yan para i-increase yung pH level. Kasi yung mga fungus, naninirahan yan sila sa acidic environment. So kung malapit po sa neutral yung pH level, doon nagtathrive yung ating tanim. Tapos hindi rin nabubuhay yung mga fungus. Pero hindi rin maganda kung sobrang alkaline ng ating lupa. Kailangan slightly acidic. Kung 7 yung neutral, dapat mga 6.8 dyan. So dapat dyan naglalaro yung ating soil pH. Yung isa pang tips ay yung pag-aalis natin ng mga suckers. Ito, yan. Kasi ito po napakalakas yan kumuha ng nutrients, pati ng plant energy. So dyan napupunta, kaya yung mga nutrients tsaka yung plant energy dito dapat naman mapupunta doon sa mga bulaklak para maging bunga, nababawasan dahil po sa mga sucker na to. So kailangan alisin natin. Although nagbubunga yan, yung mga sucker na yan, pakita ko sa inyo. So ito, dito, ito sucker po ito eh. Pero tignan nyo, konti lang yung kanyang bunga, itong tangkay na to. Yan. Although nagbubunga siya pero hindi siya sasapat, no? Hindi siya tulad dito sa main branch ng ating kamatis. Yung isa pang tip ay yung pagdidilig natin. So kailangan doon lang po mismo sa pinakapuno, iwasan yung tumatalsik para hindi po masira yung mga dahon dyan sa bandang baba at hindi rin tamaan yung mga bagong sibol na bulaklak. Then ang pinagdidilig ko po dito sa aking mga kamatis, itong swamp fertilizer. Yan. Ito araw-araw ko pong ginagamit, kaya hindi ko na siya dinidilute sa tubig. Yan po yung pinagdidilig ko dito. So may mga kasama na po itong malunggay na nagpo-provide po ng nitrogen, pampaganda ng dahon. Meron din po siyang mga balat ng gulay, balat ng prutas na mayaman naman sa potassium, pampabulaklak tsaka pampabunga. Yan. Kaya hitik sa bunga itong tanim natin kamatis kahit nakalagay lang dyan sa container. Speaking of container, so mas maganda kung mas malaki yung container na pagtataniman natin para mas makapag-expand yung ugat. Malaki din yung magiging puno ng tanim natin kamatis. Kung 1 gallon, medyo maliit po yung 1 gallon eh. Pero pwede naman siya, pero mas maganda kung mas malaki. Yan, tulad dyan sa mga tanim natin kamatis. Ayan, dyan lang yung nakatanim sa paso, pero matataas at malalaki na yung mga kamatis na yan. Lalo na po itong isa. Ito container talaga. Medyo mataas siya, tapos talagang napakayabong ng tanim natin kamatis. Tapos pag nagdidilig po ako ng swamp fertilizer sa hapon, para hindi po basta-basta mag-evaporate yung tubig. Kasi pagka umaga, mabilis pong matuyo yung lupa, kaya maraming nutrients yung nasasayang. Sa umaga, ang pinagdidilig ko lang yung normal na tubig, no? Yung galing sa gripo, pinasingaw lang ng 24 hours, tapos yan yung pinagdidilig ko. Then sa hapon, doon ko naman nilalagay yung swamp fertilizer. So ginagawa ko po yan pagka tag-init. So ngayong summer, sobrang init. Pero nakaraan medyo maulan-ulan eh. Medyo weird yung
panahon. Kaya medyo struggling din yung ibang mga tanim natin dito sa ating backyard kitchen garden. Pero so far, okay naman kasi nakataas naman sila, no? Nakalagay dyan sa container, kaya hindi rin sila binabaha. So, kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman. And sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!